Samantala, meron pong 2 kataong patay at 2 sugatan sa decisive military operation laban sa Dawla Islamiyya Mauti Group dyan sa Lanao del Sur. Kaugnayan kuha po tayo ng update sa pag-uulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Nalungkot ang liderato ng Philippine Army na nalagasan sila ng isang kasamahan at 2 pang sugatan na patuloy na ginagamot sa Camp Edelberto Evangelista Station Hospital, lungsod ng Cagayan de Oro. Kaugnay ito sa magkasunod na enkwentro sa pagitan ng trupa ng 103rd IB Philippine Army at ang natitira na mga kasapi ng Dawla Islamiyya Mauti Group na pinamunuan ng isang alias Osman sa Barangay Kalanganan, Piagapo, Lanao del Sur. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Louie Di Maala na bagamat na-neutralized ng 44th IB ang isa sa mga terorista, subalit nalagasan din sila ng isang magigiting na sundalo at ng 2 pa. Bagamat naniniwala militar na marami sa mga terorista ang sugatan habang pataka sa area ng encounter site dahil sa ilang mga baril ang naiwan sa lugar na kumpiska mula sa mga tumakas na mga rebelde. Ang tig-isang M14 at M16 rifles, klase-klaseng mga magazine at assorted ammunitions at improvised explosive device na pag-alaman na ang DMMG ay ang tira-tira na teroristang Mauti ISIS na dating nagtangkang okupahin ang Marawi City. Pinulbos ang mga ito ng husto noong sumiklab ang 5 buwan na enkwentro sa utos na rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay nakikiramay doon sa ating personnel na namatay during that encounter at ganun din doon sa mga nasugatan. No? Doon naman sa grupo ng DI Mauti Group ay meron isa at isa na namatay at hindi pa natin bibilang. Undetermined yung mga wounded nila, kaya tuloy-tuloy pa rin yung ating pursuit operation. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basa Radio, Bombo!